Anyway, umpisahan na ho natin ito, mga bossing. No? Hindi ko alam kung saan umpisahan mga kababayan. Pero uumpisahan ho natin to mga bossing. Dito po, oh. Nako, ang dami nagsasabi. Sabi nila, nako, ang vice-presidente. Dito po sa Nako, ang vice-presidente ay okay na. Wala nang issue sa COA. Si vice-presidente, yung mga confidential funds, etc., na ipaliwanag na niya. Ha? Kailan pa? No? Wala kaming naririnig na kiniklear si Sara Duterte ng COA. Mga DDS, uy, sampal-sampalin nyo kaya yung mga pagmumukha nang medyo magising kayo. Kasi kung ano-ano yung mga pinag-iimbento ninyo, eto, 10 milyon pa yung hinahanap pa nga eh. O, pakinggan nyo ho ah. Mr. Chair, to conclude, dito po sa dalawang slides na ating ipinakita, if we will be anchoring our analysis on the programs of DepEd, it will appear that only 4,250,000 ang naipaliwanag. was spent for the counterinsurgency program, Mr. Chair. And Kaso 15 million yata yung pera dyan. therefore, there remains an unaccounted amount equivalent to 10,490,000 out of the total confidential fund, which is 15,540,000. O, di ba? May hinahanap pa, 10 milyones pa ho, mga bossing. Hindi ano yun ha, hindi maliit na pera yun ha. Saan nyo napagkukuha at saan nyo napagpupupulot, mga DDS, na inakwit na o kinlir na si Sara Duterte ng COA? Eto nga, merong bago. No? Merong bago. Ano? Yung mga laptop na 301,000 kada isa. Yung mga CCTV camera na 200,000 kada isa. Piruin mo tapos sasabihin niya ipagkakalat nyo, acquitted na si Sara Duterte, kinlir na siya ng COA. Diyos ko ha, kayo ha. Puro ka-fake news na lang yung mga pinagsasabi nyo ha. Tapos yung mga sasabihin, pinsan. O, nandyan na. Sabi ng pinsan ko, wala namang mga ebidensya yan. Tapos po, totoo, wala silang maipakita ni isang katiting na magpapatunay at susuporta doon sa sinasabi nilang clear na si Sara Duterte. Sabi ni Eseng Mariano, puro katangahan lang ang alam niyang mga gunggong na yan. Grabe ka naman, sir. Oh. Meanwhile, Mr. Chair, if we will be anchoring our analysis on the location of the source of information and the location of the recipients of the Youth Leadership Summits and the Information and Education Campaign, what is consistent with respect to their location is equivalent only to the amount of 4,282,000 pesos. So, yun lang yung naipaliwanag. Ay, sandali lang ha, mga bossing. Isingit ko lang ito. Yung mga DDS, naku po, pinag-uusapan na nila yung darating na impeachment. Yung susunod na impeachment po, kailan mga kababayan? Sa Pebrero ho. Hindi na sila mapakali. Natataranta na ho, mga boss, chipa mo, sir, doon sa susunod na impeachment. Bakit to? Kasi talaga namang merong magsasampa ng panibagong impeachment sa Pebrero. No? Hinintay lang nilang matapos yung 1 year ban. Alam mo, narinig ko yung vice-presidente. No? Alam mo naman, kumbaga nakita ko doon sa balita, ang sabi daw yung impeachment na una, driven lang yon. Kumbaga parang may mga binayaran, merong mga whatever, chuchu, no? Hindi talaga driven ng yung kumbaga, meron silang nakitang kamalian sa amin, pero vice-presidente, etong pangalawa. Miski yung una ho, naniniwala ako mga kababayan, kaya ipinapa-impeach yung vice-presidente dahil po doon sa sandamakmak na mga resibo na ipinasa, sinumite ng Department of Education nung siya ay nanunungkulan at saka po ng Office of the Vice President, mga bossing. Di ba, William Junior Marpori? Ako naniniwala po kaya po isinulong yung impeachment na yun dahil sa mga hindi maipaliwanag na mga kaperahan na hindi malaman kung saan po ginastos. So,
there remains also an unexplained amount of 10,490,000 pesos. Nasaan naman po kaya itong amount na ito? Beckham, David Beckham, nasa naman kaya yon yung 10 milyon na amount na yun na hinahanap, ano? Saan kaya napunta yun? Ay, Diyos ko po. Uy, si Pulong speaking of pera. Daming pera ni Pulong, mga boss Chipamo, sir. Biruin mo, 17 na bansa ang iikutin ni Boss Pulong Duterte. Oh, saan ka pa? Mr. Chair, in conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not Hey, sandali lang, maputol ko po kayo. Congresswoman Beatrix Luistro, ang sabi po ng Vice Presidente, kung nasaan daw po yung confidential funds nung sa Department of Education, ang sabi niya, nandoon daw po siya kumbaga ginamit daw po sa pagsugpo ng korupsyon doon sa DepEd. Lang yan no? Biruin mo, 2 taon nating inintay ang Vice Presidente na ipaliwanag po kung saan napunta yung pera nung confidential funds. Tapos ang isasagot sa atin ginamit po namin upang masugpo po ang korupsyon doon sa DepEd. Biglang naging hero pa sila. Biglang sila pa yung naging magaling. Samantalang ang dami pong kinu-question sa kanila na hindi po nila masagot hanggang sa nanggigil ang Vice Presidente kasi nga po yung mga itinatanong sa kanila kapag sinagot nila maliligwak sila. Tapos ang ending parang sila pa yung superhero ng mga Pilipino na ginamit po namin ang confidential funds upang sugpuin ang korupsyon sa DepEd. Mapapakamot ka na lang ng ulo no? not properly recorded at its best, or misspent or misappropriated at its worst. Baka lang daw po, baka lang po na-misplaced lang po. Yung pagkadami-daming pera. Alam niyo po kung 10 milyon ho yun, mga bossing, kung cash, ibig sabihin 10 plastic bago ng yung ginagamit sa palengke, no? 10 plastic bag. Kasi 1 milyon, kahit papaano naman mga bossing, nakahawak na tayo niyan. No? Nakachamba tayo na makahawak ng 1 milyon. So, edi 10 beses mo yun. Ganun. Baka na-misplaced lang po. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation, and in addition, an apparent case of breach of public trust. Madami talaga Kaya hindi po natin pwedeng paniwalaan yung mga sinasabi ng mga DDSO na kesyo daw po okay na, clear na si Sara Duterte.